Magsitayo ang lahat para sa ating panalangin na pangungunahan ni Nemo. Ayan. Magandang araw, grade 9 Nara. Ayan. Bago kayo magsiupo, maaari bang pakipulot ang mga kalat sa gilid at silong ng inyong mga upuan at ayusin ang inyong mga upuan sa pagkahanay-hanay. Geneva, meron bang lumiban sa ating klase? Magaling dahil kayong lahat ay narito ngayon, bigyan ng 3 bagsak ang inyong mga sarili. No. Bago tayo dumako sa ating panibagong paksang tatalakayin, sino ang nakakaalala ng ating paksang tinalakay kahapon? Tama, ang ating paksang tinalakay kahapon ay patungkol sa heograpiya. Ano na nga ba ulit ang heograpiya? Ayan, mahusay dahil talagang nakinig kayo sa ating paksang tinalakay kahapon. So bago tayo magsimula sa ating panibagong paksang tatalakayin sa araw na ito, meron akong inihandang aktibidad na pinamagatang Buuin Mo Ako. So babasahin ko ang panuto. Bago ang lahat ay hahatiin ko kayo sa 4 na pangkat at pagkatapos magbibigay ako ng mga larawan na nahati-hati at bubuin niyo ito sa harapan. Naintindihan ba ang panuto? Ayan. So, base sa ating ginawang aktibidad, nagkaroon na ba kayo ng ideya sa ating paksang tatalakayin natin sa araw na ito? Ayan. Mahusay. Ano ito? Tama, ang ating paksang tatalakayin sa araw na ito ay ang pinagmulan ng tao. Pinagmulan ng tao. Maraming teorya ang patungkol sa pinagmulan ng tao. Isa na dito ay ang kay Charles Darwin. So, noong 1871, inilathala ni Charles Darwin ang Descent of the Sun kung saan ang kanyang siniyasat ang sariling teorya hinggil sa pinagmulan ng tao. So, ipinalagay niya dito na tayo ay nagmula sa ape-like creatures. So, noong 1974, natuklasan ni Donald Johanson at Tom Gray, mga anthropologists, ang ipinilagay na pinakamatanda at halos kumpletong labi ng isang hominid sa Hadar sa Ethiopia. So, ang labi na natagpuan nila sa Ethiopia ay ang scientific name niya is Australopithecus afarensis, na ang ibig sabihin ay Southern A from afar. Kinakita nito ng ebidensyang nakatayo at nakakapaglakad ng tuwid. Lucy, na ang scientific name is Australopithecus afarensis, na ang ibig sabihin is the beginning of humankind. Sunod naman ay ang salitang hominid ay tumutukoy sa pamilya ng isang tao. Pamilya ng mga tao. Mayroon itong mga katangian tulad ng pagkilos ng nakatayo, malaking utak, maliit na mukha at ngipin at kung sa paggamit o paglikha ng mga kagamitan. Meron tayong 4 na uri ng hominid. Una dito ay ang Australopithecus afarensis. Ito ay ang pinakaunang pinagmulan natin, pinakaunang ninuno natin. Ang pangalawang uri ng hominid ay Australopithecus africanus. Ito naman ay mas mataas ng bahagya kaysa sa Australopithecus afarensis. Pangatlo ay ang Australopithecus robustus. Ito ay merong malaking cranium, mas malaki ang cranium niya kaysa sa mga naunang hominid. Ang pang-4 naman ay ang Australopithecus boisei. Ito ay yung may hawig ito sa bungo ng Australopithecus robustus dahil may hawig ito sa bungo niya. Pero ang pagkakaiba lang is ang bungo ng Australopithecus boisei ay merong ridge sa ibabaw ng kanyang bungo. Ayan, naintindihan ba ang 4 na uri ng hominid? Ayan, dito naman tayo sa Homo sapiens. So, Homo habilis. Ang Homo habilis ay pinaniniwalaang ang pinakaunang totoong tao. Ang mga Homo habilis ay ang unang gumamit ng kasangkapan na yari sa magaspang na bato. Kaya tinatawag silang handyman or skillful man. Sunod naman ay Homo erectus. Ang Homo erectus naman ay mas matalino kaysa sa Homo habilis dahil meron itong mas malaking utak. So, ang Homo
Homo erectus naman ay ang unang gumamit ng apoy at marunong mangaso at mangisda. Sunod naman ay ang Homo sapiens, ang panghuling pinaniniwalaang pinagmulan ng tao or tinatawag na the wise man o thinking man. So, ayan, naintindihan ba ang ating tinalakay sa araw na ito? Kung ganon, maglabas ng malinis na papel at sagutan ang aking hinahandang aktibidad. Ito ang panuto. Ang guro ay ipapangkat sa 4 ang klase. Ang bawat mag-aaral ay makikilahok sa aktibidad na ipapagawa ng guro na kung saan ay tutukuyin ng mga mag-aaral ang pagkakaiba ng 4 na uri ng homonid at homonid gamit ang maikling sanaysay. Meron lamang kayong 5 minuto para gawin ito. Tapos na ba? Ayan, pakipasa ang papel sa likod, paharap. So, kung talagang meron kayong natutunan sa araw na ito, meron akong 3 katanungan. Ang unang katanungan ay, ano ang pinagkaiba ng 4 na uri ng homonid sa 3 uri ng Homo sapiens? Ayan, mahusay. Ano naman ang naniniwala ba kayo na tayo ay nagmula sa lahi ng unggoy? Ayan. Mahusay, napakagaling ng iyong sagot. Ang aking huling katanungan naman ay, bilang isang estudyante, mahalaga bang malaman nyo kung saan tayo nagmula? Ayan. Ayan, magaling dahil talagang natuto kayo sa ating tinalakay ngayon. So, meron akong inihandang pagsusulit. Maglabas ng malinis na papel at pakisagutan ito. Ayan, so. Tapos na ba ang lahat? Pakipasa ang papel sa likod, paharap. Ayan, so bago matapos ang araw na ito, meron na tayong kasunduan. Ang ating kasunduan ay basahin ang susunod na aralin. Heograpiya sa pahina 10 at 14. Ayun lamang, Grade 9 Nara. Maraming salamat.